Magandang hapon po sa lahat. Ayan, salamat po sa Diyos dahil tayo po ay ligtas na nakalapag sa eroplano pong ito. So, naniniwala po ako ang Diyos po nag-ingat sa atin. So, habang tayo po bumababa ng eroplano na ito, nais ko lamang pong kuhanin yung pagkakataon na ipaalala po sa atin yung pag-ibig po ng Diyos sa bawat isa. Alam niyo po, yung tayo po ay gising pa ngayon, malakas pa, tayo po'y humihinga, ito po'y tanda na tayo pong lahat ay iniibig ng Diyos at binibigyan po niya tayo ng pagkakataon na tayo po ay manumbalik at makipag-ayos sa Kanya. Alam niyo po ba na hindi lahat ng sumakay ng eroplano ay ligtas na nakalapag? At tayo po'y mapala dahil tayo po ay, ngayon po ay malakas at buhay humihinga. Hindi po lahat ng natulog ay nagising. Alam niyo po ang sabi ng Santiago 4:14, sa katunayan, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Alam niyo po ang katunayan, darating po tayong lahat sa oras ng ating pagkawala. At ang sabi po ng Bible, ng banal na kasulatan, kapag tayo po ay nawala, Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos ito'y paghuhukom ng Diyos. Ibig sabihin po, lahat po tayo, whether kung ano po ang pinananampalatayanan mo, tayo pong lahat ay haharap sa trono po ng Diyos para tayo po ibukuman. At alam niyo po yung katotohanan sa Bible, ang sabi po doon, ang lahat ng tao na nagkasala ay karapat-dapat mapunta sa kaparusahan. Pero alam niyo po, ang katotohanan po, lahat tayo sa lugar po na ito ay nagkasala, kasama po ako. Pero ang point, bad news po yun para sa bawat isa sa atin na tayo pong lahat ay karapat-dapat sa kaparusahan. Pero alam niyo po ang good news, ang sabi po ng Bible, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, nagbigay po siya ng paraan para tayo po matamo natin ang kaligtasan mula sa kaparusahan. Alam niyo po yung paraan na ibinigay po ng Panginoon, ang kanya po nag-iisang anak, ang pangalan niya po ay Jesus. Sabi po sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po doon, sa sobrang mahal po tayo ni Lord, nagbigay po siya ng daan para tayo po'y maligtas. Ang binigay po na daan ng God the Father ay si Jesus. Kung tayo daw po'y sasampalataya sa Kanya, tayo po'y matatamo natin ang kaligtasan. Pinapakita po doon na ang daan po patungo po sa langit ay hindi relihiyon, hindi po kabutihan ng tao, dahil hindi po sapat ang ating kabutihan. Dahil napakadali pong makwalify sa kaparusahan sa lugar ng impyerno, isang kasalanan lang. At again, lahat po tayo, kasama po ako'y nagkasala din, ibig sabihin lahat tayo karapat-dapat sa kaparusahan. Pero kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus, magre-repent or tatalikuran ng iyong mga kasalanan, ang kapatawaran po ay sa iyo. Wala pong kasalanan hindi kayang patawarin ng Diyos. Kung ikaw ay lalapit, pagpapakumbaba, magsisisi sa iyong mga kasalanan, ang kapatawaran ng Diyos ay sa iyo. Mga ate, mga kuya, tulad po ng sabi ko sa inyo, hindi po natin hawak ang ating buhay. Any moment from now, haharap ka sa Diyos. At kapag ikaw ay humarap sa Diyos at ikaw ay nasa hukuman, wala po tayong lahat kayang ipagmalaki dahil lahat po tayo marumi sa harapan ng Diyos. Pero kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus, ang dugo ni Jesus ang maglilinis sa iyong mga kasalanan, magpapatawad sa iyo. At dahil po doon, mayroon kang lakas ng loob na humarap sa Diyos at masasabi mong ikaw ay may kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Ang sabi po sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sabi po doon ni Jesus, siya lamang daw po ang daan. Hindi po sino mang tao, hindi anumang relihiyon, hindi sino mang banal na taong kakilala mo. Ngayon, kung ano man po ang iyong relihiyon na dala-dala, alam niyo po ang nais ng Panginoon, isuko mo yan sa kanyang paan at sabihin sa kanya, Lord, hindi na ako sa relihiyon naasa, hindi na sa kabutihan ko, kundi sa iyo na lamang, Panginoong Jesus. Jesus po'y namatay para bayaran ang ating mga kasalanan, ganoon po tayo kamahal ng Diyos. At sana po ito po yung dalhin natin. Napakaiksi po ng buhay, any moment from now pwede po tayong mawala, pero kung sasampalataya po tayo kay Jesus, tayo po'y makakasama natin ng Diyos ang pangwalang hanggan sa langit. Napakaganda po ng kalangitan, sa kabaligtaran napakahirap po ng lugar ng impyerno. Hindi po ito yung totoong ating buhay, ang totoo po nating buhay ay yung susunod. Kaya sana po itandaan po natin ang bagay na ito.